Ng araw sa inyong lahat. Ngayon ay aking tatalakayin ang ika-35 kabanata ng Akdang Noli Me Tangere na isinulat ni Dr. Jose Rizal. Ang mga usap-usapan. Naging usap-usapan sa buong bayan ng San Diego ang mga pangyayari sa naganap na pananghalian. Partikular ang alitan sa pagitan ni Ibarra at Padre Damaso. Maraming tao ang pumanig kay Padre Damaso at nagsabing sana ay nagtimpi na lang si Ibarra upang maiwasan ang gulo. Gayunpaman, naiintindihan ni Kapitan Martin ang galit ni Ibarra sapagkat mahirap magtimpi kung ang sariling ama ang nilalapastangan. Ayon kay Don Filipo, marahil ay umaasa si Ibarra na tutulungan siya ng taong bayan bilang pasasalamat sa kabutihang nagawa niya at ng kanyang ama. Ngunit ang kapitan ng bayan ay naniniwala na walang magagawa ang taong bayan dahil laging nasa katwiran ang mga praile. Dagdag pa ni Don Filipo, ang problema ay nasa kawalan ng pagkakaisa ng mga taong bayan, habang ang mga praile at mayayaman ay nagkakaisa. Ang mga matatandang babae sa bayan ay natakot na hindi panigan si Padre Damaso. Baka raw sila mapunta sa impyerno. Samantala nalugod si Kapitana Maria sa ginawa ni Ibarra sa pagtatanggol sa alaala ng kaniyang ama. Naging malaking usapin din ang posibilidad na hindi na matuloy ang pagpapatayo ng paaralan na naging sanhi ng pangamba ng mga magsasaka para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Lumaganap din ang tsismis na baka hindi na ituloy ang pagpapatayo ng simbahan dahil tinawag na pilibustero ni Padre Damaso si Ibarra, isang terminong hindi naiintindihan ng mga magsasaka. Para sa mga tauhan, narito si Padre Damaso, ang pari na patuloy na lumalapastangan kay Ibarra at sa kanyang ama at siyang sinusuportahan ng maraming tao sa bayan. Don Filipo, isang leader sa bayan na naniniwala na umaasa si Ibarra ng suporta mula sa taong bayan, ngunit nakikita ang kawalan ng pagkakaisa bilang problema. Ibarra, ang binatang nasangkot sa alitan kay Padre Damaso sa pananghalian na naging sentro ng mga usap-usapan sa bayan. Kapitan Martin, isang kapitan na nauunawaan ang ikinilos ni Ibarra at pinanigan siya dahil sa kanyang pagtatangkol sa alaala ng kanyang ama. Kapitana Maria, na siyang nalugod sa ginawa ni Ibarra at nakita ang kanyang ginawa bilang isang pagtatanggol sa alaala ng kanyang ama. Para sa huling tauhan, narito ang mga magsasaka na nag-aalala na baka hindi matuloy ang paaralan na ipinatatayo ni Ibarra na siyang tanging pag-asa ng kanilang mga anak na makapag-aral. Ang tagpuan ng kabanata ay sa bayan ng San Diego, kung saan nagkalat ang iba't ibang balita at usapin hinggil sa mga nangyari. Talasalitaan. Para sa ating talasalitaan, narito ang salitang pilibustero o isang taong lumalaban o tumutuligsa sa mga pamahalaan o sa simbahan, karaniwang may negatibong konotasyon sa panahon ng mga Espanyol. Pananghalian, ang pagkain o kainan sa tanghali. Paglapastanganan o paglapastangan ay pagkaalipusta
o pangaalipusta, lalo na sa isang bagay na sagrado o marangal. Kapitana. Asawa ng isang kapitan, isang babaeng may mataas na posisyon sa komunidad. Panghuli, ang praile, o isang pari o miyembro ng isang relihiyosong orden, karaniwang may malaking impluwensya sa pamayanan. Tinatawag din itong priest sa wikang Ingles. Para sa naging aral sa kabanatang ito, una, ang galit ni Ipara ay nagpapakita ng kanyang matinding pagmamahal at respeto sa kanyang ama. Mahalaga ang pagtatanggol sa karangalan ng pamilya, ngunit kailangan ding isaalang-alang ang tamang paraan ng pagpapahayag ng galit. Pangalawang aral, ipinapakita ng kabanatang ito na ang kawalan ng pagkakaisa ng taong bayan ay isang malaking hadlang sa kanilang pagsulong at sa pagharap ng mga hamon. Kailangan ng pagtutulungan at pagkakaisa upang malampasan ang mga pagsubok at maipaglaban ang tama. Pangatlo, ang takot ng mga tao na hindi pumani kay Padre Damaso dahil sa pangangambang. Pangatlo, ang takot ng mga tao na hindi pumani kay Padre Damaso dahil sa pangambang mapunta sa impyerno ay nagpapakita ng malalim na impluwensya ng simbahan sa lipunan. Ipinapakita nito ang kapangyarihan ng simbahan na kontrolin ang isipan at kilos ng mga tao. At para sa huling aral, si Kapitan Martin, sa kabila ng opinyon ng karamihan, ay piniling na unawain ang kilos ni Ipara. Ipinapakita nito na mahalaga ang pagkakaroon ng sariling paninindigan at hindi basta-basta sumasabay o sumasang-ayon sa agos ng opinyon ng nakakarami. Ngayon lamang ang aking iuulat para sa kabanatang ito. Maraming salamat sa pakikinig.